Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao. Wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman po sa rest house ni Kimi sa Tagaytay, may kinalaman po dito sa The Alibi, ratings, and marami pa pong iba. Pero bago po ang lahat ng iyan sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at notification bell natin na nariyan sa baba upang kayo po yung maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And narito naman ang mga napili po nating basahing komento po pala mga ka-KP upang pasalamatan natin ang ating mga taga-subaybay na nakasuporta parati sa ating pong daily updates at para bigyan na rin ng tinig ang kanilang mga reaksyon at opinion regarding sa mga nangyayari kina Kim and Paolo, no? Bilang mga fans ng Kim Pao. Syempre, meron din po silang karapatan na makakapag-share ng kanilang opinion sa mga bawat nagaganap at balita. And ito na nga ang first commenter natin ay si Ma'am Marlene Acorda. Shoutout po Madam, at ang kanya pong comment ay patungkol sa rest house ni Kimi. Ayun nga po sa kanya, baka binenta nga kasi wala nang photo si Kim na nagpupunta dyan sa rest house na yan mula nung May binalita na binenta ni Lakam. Nako, wag naman po sanang totoo. Alam niyo, hindi ako naniniwala na nabenta yun ni Ate Lakam. Bakit? Kasi nakapangalan yan for sure kay Kim. Ang hirap naman sigurong pikein nun kung anong ginawa natin Lakam para mabenta yun, di ba? Siyempre matatalino na rin po ang mga tao ngayon, lalo na mayayaman. Hindi naman po basta-basta yan magpapaloko. Pero sa bagay, kung gagamitin ang pangalan ni Kim, and alam naman na kapatid ni Chinita Princess, so baka nga pwedeng baka yun ang pinanghawakan. Pero sana'y hindi po, wag naman sanang nabenta. Or kay Kim kasi imposible na ibebenta niya yan. Kasi sayang mga ka-Kim Pao, dami na ring memories dyan. Ang ganda ng place at pinagpakiusap talaga niya yan. Nasa kanya na lang ibenta kasi may kasabay po siya na bilhin ang rest house na yan. Pero sa kanya ibinigay kasi nga nakiusap si Kim. Trinabaho niya talaga yan na sa kanya po mapunta. At saka pundar yan ni Kimi para rin po sa sarili niya. Kaya naman sana'y hindi po talaga nagalaw, hindi po binenta. Kung sa Ate Lakam man or si Kim, 'di ba? So, kutob pa lang naman yan ngayon ng marami kasi nga may pa-throwback, bakit bigla-bigla nag-throwback na para bang may inaalala sa lugar na yan. Tapos wala rin nga pong balita na nagpupunta si Kimi dyan sa Tagaytay. So, what do you think guys? Sana naman hindi mga ka-KP. Nanghihinayang po talaga ako. Ang ganda ng place Ang ganda rin ng mismong rest house. Literal na makakapag-rest ka kasi ang ganda ng lugar, ang sarap ng hangin, sariwa ang hangin, makakapag-rest ka talaga dito. Anyway, dumako naman po tayo sa next commenter natin na si Ma'am Corazon Reyes. Shoutout Madam at magandang gabi. Ayon sa kanyang comment, hindi naman natin alam kung totoo yung kay Gerald. Hindi naman sa wala siyang pakialam kung may masabi siya sa kanila na lang ni Kim yun. Kasi may usapan na yan na hindi naman gagawin ni Kimi makipagtambal kay Gerald. Kaya nga nagsabi na si Kimi dati na relapse, na walang relapse. Hindi ugali ni Pao makipag-debate o makipag-away. Late post na yun. Tas yung kay Pao 2016 pa.
2016 pa daw yon, parang pinost niya lang. Okay, unahin natin ang tungkol po dito kay Paula Avellino na ayun nga, bakit daw parang ayos lang kay Paulo yung panliligaw issue kasi wala namang naririnig tungkol po sa kanya. Ayun nga, sabi ni Ma'am Corazon Reyes, hindi naman kinakailangan pang sumangkal sa social media, ha? Kasi napag-usapan na po yan in private nila Kim and Paul. And sobrang panatag si Pau kay Chinita Princess at hindi naman ugaling kanal si Paula Avellino para makipagtalo, makipag-debate, makipag-away pa mga kakimpaw. 'Di ba? Lalo na kung ito pala gawa-gawa lang ng mga bashers. O 'di ba? Di si Pau pa ang mukhang magmumukhang masama mga kakipi. Minsan kasi wag lang din po tayong magmarunong porque walang kayo naririnig na sagot. Sasabihan nyo na ng negative si Paula Avellino, walang pakialam, hindi talaga niya mahal si Kim. Mga ganyang bagay kasi minsan yung akala nyo totoo chismis lang pala. Tulad yan, hindi pa rin kasi tayo sure yung tungkol sa panliligaw ni Gerald. Yes, opo, may nakapagsabi, pero sinabi lang. Sabi-sabi lang. Wala naman pong, kumbaga ay pruweba na totoo po talaga yon. And lang hirap pag ng ganyang klaseng balita, lalo na kung wala kayong digit source. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa comment po ni Miss Norma Dayag. Sabi niya rito, paldong-paldo ang ABS-CBN sa kita ng The Alibay. Pero parang bias sila sa A-lister. A-lister silang dalawa. Pero underdog pa rin tingin nila sa kanila. Okay lang kasi ang naaapi ay siyang nagwawagi. God bless KP. To God be all the glory now and forever. Good day, Gandara. Just relax lang tayo mga KP fans dahil wala nang makakapagpigil sa kanilang dalawa. At dito pa lang tayo sa Paris, France. Yung ganap nilang dalawa ay dapat pag-igtingin pa natin ang pagsuporta sa kanilang dalawa. Bakit? Praying ang KP. Ay bakit? KP ang pinagbibintangan sa lahat ng blind item. Ay sa KP binabato. Wala na bang ibang artista na pwede nyong ibato yung blind item na yan? So many artists, tayo na naman ang tinitingnan. Gaya ng Econin, JM Fiang, Daniel Padillan, Kayla Estrada. So many artists tayo ang tinitignan. Ano ba? Mas lalong lumalakas ang KP. Gandara, how true na binimbenta ni Kimi ang rest house sa Tagaytay. KP, put God first as your priority in life. God bless us all. So, Miss Norma Dayag, 50-50 yung sa Tagaytay. Pwedeng totoo. Kasi matagal nang pinag-usapan talaga yan. Matagal na may lumabas na balita na binenta talaga yung bahay sa Tagaytay. At pwede rin naman. At tapos meron bang pa-throwback ang kapatid ni Chinita Princess dito na para bang meron pong inaalala na moments doon sa Tagaytay na para bang hindi na sila makakapunta ulit doon. At pwede rin namang hindi totoo, mga kakipi. Kasi nga nagiging laman ngayon ng balita si Chinita Princess Katulad nung sa kanilang dalawa na tilakam, tapos na yung na yan. Tahimik na Pero binablind item na naman si Kim. Para saan? Bakit? Sino pa si Muno? Kaya pwedeng, mema lang talaga. Huwag po ninyo masyadong pakaisipin. Anyway, dumako naman po tayo ngayon dito sa nakuhang ratings ng The Alibay versus sa Blood versus Duty na ipinalit po
sa The Alibay sa 8 p.m. slot. So, ang taas ng ratings natin ka-KP. Congratulations at maraming salamat sa mga taga-suporta nila Kim and Paolo. Meron po tayong 4.2%. Samantalang 3.9% naman po ang Blood versus Duty. So, ito po yung sa main channel ha, mga kakimpaw. Grabe, di ba? Talagang kahit iusog po sa second slot ang Kimpaw ay mataas pa rin at mas marami pa rin po ang ano po natin commercial ads. Ang atin pong ad count. Unlike sa Blood versus Duty, from the very start ng April 6, ang baba talaga ng kanila pong ads count. Mas malaki pa rin po ang nakuha ng The Alibay. Anyway, sabi nga dito ni The Alibay teleserye on I Want, one things for sure. Every time nilalagay sa second slot series ng Kimpaw, mas natataas ang ratings ng first slot. Happened in Linlang 2. Mas madami ring ads ang The Alibay sa A to Z and All TV. Pahiya na naman ang alts, Channel 11 at ang hari ng primetime. Yes po, isang napakalaking supalpal at sampalito sa mga bashers, lalo na yung mga alt accounts na yan, mga kakimpaw. Ay nako, yung pinupunterian The Alibay. Ay nako, eto, sarap isampal po sa kanila ng ratings. Pinagmamalaki nila ang Blood versus Duty. Okay lang naman sana, kaso kasi sipain ba naman ang Kimpaw tapos ipalit po yan. Sinong hindi po magtatampo, di ba mga kakimpaw? Sana inintay na lang nila na matapos po ang airing ng The Alibay since maikli lang naman po ang The Alibay. Di ba? Di ba? O, ay ano sila ngayon? O, di nilamon po sila ng The Alibay sa ratings at sa ad count. Hay nako, talaga naman. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update guys. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.